Ayan, so hello, good morning. Today, punta kaming Malabon para kunin yung CB500X, which is sa tatay ni Kay na fortunately to trade niya sa mas higher unit. So mamaya papakita ko yung bike and papakita ko din yung later on, papakita ko yung iti-trade. So technically pupunta muna kaming Malabon from Cavite. Then kunin ko yung bike. It's either tatay ni Kay or ako yung magdadrive papunta or ako magdadrive pa uwi. Basta mamaya na namin pag-uusapan. Basta technically ganun. Nakakotse kami, tapos sabay kami pupunta doon. So kunin namin yung bike. Videohan ko din yung place mamaya ng pag-i-swapan kasi more on like warehouse siya. Hindi siya technically tao. So let's see mamaya. Share din ako ng thoughts ko about using CB500X kasi medyo matagal ko na din siya nagamit. And yun, kahit nakakotse ako ngayon, naka-boots tayo, tsaka naka-padded jacket. Ayan. So hinihintay lang natin si Kay. Ayun o, nasa Cavitex na. Papasok na ng Cavitex. May dala pang tae ng pusa. So ayan, katulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina, ito yung motor. As you can see, kompleto yan, top box, panniers, tapos may frame na din. Tapos ayan, kompleto siya, ilaw, pati yung ilaw sa ilalim. Tapos mapapansin nyo yung gulong bago pa. Ayan. Okay, Locanet. So, pagas muna tayo dito sa Shell. Kasi upon checking nung motorcycle, 2 bars na lang siya. Then, Pampanga pa tayo, sa May Angeles pa tayo mag-exit. So, medyo kukulangin to. So, habang nag-gear up ako, a little specs lang nung bike. Basically, as you can see, this is CB500X. This is adventure bike. Adventure touring, technically. So, ayan, we're going to head na sa NLEX. Dito sa may Cloverfield or Cloverleaf entrance. As I said, we're gonna tackle about the specs of the bike. Basically, I have a plenty time using this bike. This is a 471cc liquid cooled parallel twin. And same engine to ng Honda Rebel, CB500, CBR500, CB500F, and it makes, alam ko ibang tuning nito eh, kasi dahil adventure bike to, mas pinaprioritize yung torque. Okay, so ang power na ito is nasa 46.9 horsepower at 8,600 RPM, then meron siyang torque of 43 Newton of torque, tapos 6-speed manual. Then, ang fuel capacity is 17.5 liters. So, ang unang impression ko talaga dito sa bike is, dahil meron siya mga crash guard and nakikita nyo naman dun sa previous clip is kompleto siya ng top box tas mga side panniers. Mabigat talaga yung bike kasi yung weight niya, I feel like masyadong nasa taas. Ganon. Unlike na mga sports bike na mababa or mga cruiser na mababa yung center of gravity. So dito sa CB, mataas yung bike and mabigat siya at the same time pero manageable. Kumbaga merong mga technique. Ako flat foot ko to eh. Basta dun lang ako sa medyo unahan nung upuan, pepesto. So sa time na nagamit ko tong bike, wala akong naging problem. Yung sa comfortness, sa riding style, grabe, sobrang okay. As in, nagbaler kami from 12 PM, nag-ride out kami ng Baler, tapos nakarating kami ng Metro Manila with one stopover ng 7 PM or 6:30. Ako, honestly, syempre, merong ganun, sakit sa balikat, ganun. Pero, kumbaga, less na yun compared sa mga sports bike. Okay. And papasok na tayo ng NLEX. Actually, first time kong dadaan dito. Pero kasi alam ko may isang daanan dun eh sa kabilang sa dagat-dagatan. Pero dito first time kong papasok. Ayan. So update ko na kayo pag medyo dire-diretso na. Mainit pa kasi ngayon eh. So yun,
With regards naman sa dito sa CB500X, with regards to other features, basically the bike is pretty raw. Kumbaga parang masasabi ko wala siyang any technology. Kumbaga wala siyang any riding aid, wala siyang traction control, wala siyang wheelie control, mga ganon. So, ano lang, basic bike lang talaga siya na adventure. Kumbaga naka-base siya sa skill ng rider kung paano siya dadalhin. Ganon. So, yung original na may-ari nito, which is yung dad ni Casey, Dada, medyo nahihirapan or uncomfortable siya i-drive, lalo na sa traffic pag stop and go, kasi nasanay siya na naging expert sa pagdadrive ng mga scooter, sa mga automatic. So, right now, kaya ako pupunta ng Pampanga kasi dadalhin namin yung bike sa, may nakausap kami online na i-swap yung bike sa Maxi Scoot. So, pagdating doon sa Pampanga, titignan natin yung mga available na Maxi Scoot nila, and hopefully, walang maging issue, and hopefully, magkaroon ng magandang deal. Let's move on to my overall experience about this bike. Technically, as I said, nagamit ko to plenty times. So, siguro ang pros ko lang sa kanya is comfort talaga. Then, sa power, hindi naman nagkukulang. Though, iba siya sa middleweight and liter bike. Ibang-iba. Kumbaga, ito, kukuha ka ng ganitong bike for touring, ganyan. Hindi yung pang top speed. Though, hindi ko naman sinasabing mabagal siya. It's just, hindi lang siya pang super aggressive type of driving style. Tapos, basically, isa pa sa pros niya, dahil adventure bike to, ang daming storage. Like kami, nagbaler kami for Dingalan to Baler for 4 days or 3 days. Yung mga gamit namin nandyan lang, tapos di kami naglaba doon. Meron pa akong bag na nalalagay dyan sa taas ng top box. So, marami talagang storage. Then, siguro, sa pros, sobrang dami. Kasi capable talaga yung bike to do light off-road. Ewan ko lang, personally, I don't suggest lang na heavy off-road since mabigat yung bike. O baka ako lang yun kasi medyo payat ako. So, pagka natumba yung bike or pag nag-slide yung pa ako, medyo mahirapan ako. Though, this bike is meant to be dropped naman. But, syempre, ayaw mo pa ding matumba yung motor mo, diba? Then, yun lang. Siguro sa cons lang. Number one cons ko is pagka papalo na yung speed ng 140 km per hour. For example, long stretch ganyan sa expressway. Medyo nandun na yung vibration. Kasi, I remember nung pauwi kami ng Baler na tuloy-tuloy sa TPLX. Sa TPLX tsaka sa NLEX. Nung nalampasan ko kasi yung dalawang stopover. So, pagdating ng pangatlong stopover, nag-stopover kami. Tapos, nararamdaman ko yung kamay ko. Para siyang nagbabounce. Para siyang may spring. Ganon. Halos sobrang sensitive ng nerve ko na parang may spring. Ganon. Dahil sa continuous na vibration ng bike. So, that's another thing. Kasi, given the bike is 2-cylinder, so, mostly ng 2-cylinder bike is mabibrate talaga. Given na yun. So, ayun. Siguro isa pang cons is yung lack of technology on this bike. Mostly ng rider naman is nagiging skilled and expert naman sila when using the bike. So, hindi na nila kailangan yun. Kumbaga, add-ons na lang yun. Pero ibang usapan pa din pag mayroong mga traction control, slide control. Kumbaga, if beginner rider ka, natutulungan ka niya to ride better, to ride safer sa kalsada, 'di ba? Katulad nito, okay. So, running ako ng 120 to 130. Diyan medyo nararamdaman ko na yung vibration sa kamay ko. Then, alam mo yun, pagka piniga mo siya, nahihirapan siyang magdagdag pa ng arangkada. Hindi ko alam kung nafe-feel niyo yung ganun. Pero, basically,
hirap pa siya eh. Kumbaga wala siya yung immediate na speed pa to to accelerate, ganun. Since nandun ka sa parang pa-peak na ng power niya. Ayun. So, but if you're like a touring rider, wala kang magiging problem dito. Now, pag-usapan naman natin yung Maxi Scoot. Ako, honestly, sa Maxi Scoot, medyo hati kasi yung opinion ko when it comes to Maxi Scoot. Ako, I personally prefer manual kasi mas engage ako dun sa motor. Kumbaga, parang yung first gear ko, yung second gear ko, alam ko hanggang saan lang siya. Alam ko na pag ganito na yung tunog, ganito na yung nararamdaman ko, kailangan ko na magpalit ng gear. Tsaka, dude, yung rev matching, sobrang sarap. Lalo na pagkagaling kang 5th gear to 4th to 3rd, sobrang satisfying ng feeling ng nagre-rev match ka. So, honestly, ako, I prefer manual over matic. Pero, nagigets ko din yung mga taong meron silang enthusiastic feeling when it comes to Maxi Scoot. Kasi, syempre, yung comfortability na naibibigay ng bike over sa, syempre, comfort din naman yung mga adventure bike. But, technically, iba pagka twist and go ka lang, di ba? Mga matic user natin dyan, twist and go, iba yung comfort nun, iba yung convenient yun na ihahatid sa atin. So, ayun. Ayun na, so, nandito na tayo sa Angeles exit. And alam ko na malapit lang dito yung V-Bikes kasi yung pangalan. So, lalagay ko na lang sa screen yung page nila. But technically, alam ko sobrang lapit lang na ito sa exit ng Angeles. Nasa Pandan Road lang siya. Bayad muna. Kasi casual lang laman yung RFID. Well, di ko na rin lalagyan ng laman kasi ano na i-swap na siya eh. Nathan? Ikaw ba? Nathan? Yung isa pong kasama, naghihintay na po lang sa kabila. Okay. Pero ikaw taga V-Bikes? Oo. Okay. Ako yung kausap mo, Axel. Axel. Ako siya yung may-ari. Doon daw sa kabila tayo pupunta. Saan kabila? Nandun daw yung mga 15 minutes. Yung warehouse niya? Yes. Okay. Si Kayan, nagkakapit. Lubang na rin. Sabi ko, magkara siya. Lalagyan pa tayo. Ayan, di ako nakakuha ng landscape video eh. Pero yan, technically, ito yung loob ng cafe nila, ng V-Bikes. Ayan, daming BMW, may Harley Davidson din, may BMW na Adventure, may ZX-10R. Tapos, so pagpasok namin, bumungad sa akin CB1000R. Ang ano lang pala, ang short niya lang pala tignan. Tapos yung ZH2, short din. Pero alam mo yun, compact. Pati yung dalawang Maxi Scoot, yung isa AK550, tapos yung T-Max 530 SX, which is yung, hindi yung DX. Kasi yung DX, di naman nilabas sa Philippines yun. So, ayan, tinitignan muna namin. Sinisipat muna kung may initial issue ba sa itsura, ganyan. Tapos, nag-uusap sila. Pero, yung main attraction ko nandito sa parking ng mga bikes na madadami. 550 to. Hi, doggy. Yan, oh. Dami, oh. Meron din silang XADV 750. Dalawa, isang red color, tapos isang black. Tapos pinakita din ni Kuya yung Tracer 900, tapos yung XSR 900, which is yung dream bike ko. Ayan, this is XSR 900 2018. So, ayan, binibenta nila yung lahat. If hindi naman binibenta, swap or for sale. So, ayan, daming bike sobra. Tracer. 900 GT. Dito is
Adventure bike. Ano Yan, yan, so Ratay? dito, tinitignan na namin yung XADV. Kaya Pagdating try ng namin kung T-Max, mabubudol tsaka- si Dada. Kasi originally, punta lang kami dito for T-Max and Kasi sa Facebook nakalagay AK550. 530 eh. Pero yan, Eh, nakita ko mukhang din di talaga T-Max kaya. SX. Sobrang mahal pa. So, ayun, balik tayo dun sa AK560 and T-Max 530. Yan, check lang namin. Oh, once Nandun yung CB500 sa labas. Iniwan ko lang. Ayan. Patayin ko da, medyo matagal pa ata tayo. Pwede daw i-test ride. Pwede. Test drive mo na. Bakit ako? Driver lang ako. Magkano ang ating Nagtanong na yun ng nakaraan. Wala po sinabing ganun sa mga. Kasi ito pa rin. 12K odo na siya. Ayun, lalabas na ni Kuya kasi check natin eh. Siyempre, kailangan yun, initial checking. Kung may issue, may ganito. And then, check din nila yung unit natin. Kung may sira ba, may damage ba, or may problema ba sa papel, ganun. Para fair and square, di ba? Ayan. 200 ano yan? 220. Ito, pag kasama yung mga crash guard, mga ganun din. Pero yung center of gravity nito nasa Pero siya baba. una sa center stand. Mas makapal pala yung belt nun, no? So, ayun nga, mukhang kailangan ko na magpaalam dito sa CB500X kasi nagkasundo na sila. Bye-bye! So, di po ako ang may-ari nito. Driver lang po ako. So, hello sa bagong T-Max. Hindi naman siya technically bago but mukha siyang decent, di ba? Ayan. T-Max. Laki. Mas modelo to rito. Isang taon, 2020 yan. Mas mukhang makinis pa to. And so, sana pabalik na kami ng Manila. So, sana ma-test ride ko tong T-Max ng mas matagal and masabi ko sa inyo yung performance niya versus sa CB500. Though it's a total different bike, but technically, syempre, as a rider, mako-compare natin yan which bike is perfectly fits our personality or character. Hindi, yung... So yan, right now, nasa Malabon na kami. Galing kami Pampanga kanina. So, pauwi, hindi na ako yung nag-drive ng motor. Ako na lang yung nag-drive ng kotse. Since gusto matry ng dad ni Kay yung motor, tsaka ng mom niya. Kahit mainit, pero laban. So, yun, ayan, paggabi na, anong oras na? 6:09 na. May pupuntahan pa kaming event sa BGC, so company event. But, for the review nung T-Max, hopefully, magawa ko siya within March or if hindi naman within March, the day yan. April. Within the day. Paano within the day? So, yun. Pero, update ko lang kayo sa nangyari. Technically, yung CB500X, which is Honda, na-swap namin siya sa T-Max 530cc SX. So, SX kasi is yung more on sport. Hold on. Ano yung 500 na may ano sir? Ito. Pati yung card. Bali, dalawang 500, ano ba? Resibo sir? Hindi na. Hindi na. Thank you po Okay sir. na. Ingat po. So, technically, na-swap namin yung CB500X sa T-Max 530 SX kasi yung SX is more on like
sports, and yung DX is more on like touring. So basically, all goods, pristine yung condition. Di ba nakita mo naman, love, di ba? Maganda. Mukhang brand new. Though it's a 2019 model. Pero maganda. Maganda yung. So update ko na lang kayo later pag uwi. Okay, bye.